Ulat News Updates. Mga balita ngayon, halos 600 miyembro ng New People's Army na neutralize ng Ismincom ngayong 2025. Dating Senator Francis Tolentino binan sa mainland China, Hong Kong at Macau. Alert level 2 sa Israel ipinababa ng DFA. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Aabot sa halos 600 miyembro ng New People's Army o NPA ang na-neutralize sa Eastern Mindanao ngayong taong 2025. Sa datos ng Eastern Mindanao Commando Ismincom mula January 1 hanggang June 25, nasa 542 NPA members ang sumuko, nahuli at napatay sa mga military encounters. Sa parehong panahon, nasa kabuwang 254 na armas naman ang kanilang na-recover at isinuko ng mga dating rebelde. Tinukoy pa ng Ismincom na nananatiling insurgency-free ang Davao Region at kasalukuyang nakapokus ang kanilang military operation sa Caraga Region. Pagdidiin pa nila na nasa siyam NPA vertical units o watak-watak na armed guerrilla units na lamang ang nananatiling nag-ooperate sa kanilang area of responsibility. Ipinagbabawal na ng China na makapasok si dating Senator Francis Tolentino sa mainland China dahil sa mga umano'y egregious conduct nito sa mga isyong may kinalaman sa nasabing bansa. Ito ang inanunsyo ng Chinese Foreign Ministry spokesperson isang araw mula nang matapos ang termino ni Tolentino bilang senador. Binigyang diin ng tagapagsalita na ipagtatanggol ng Chinese government ang kanilang soberanya, seguridad at development interests sa kabila ng mga pahayag mula sa mga anilay anti-China ng mga politiko sa Pilipinas. Samantala, itinuring namang badge of honor ni Tolentino ang sanksyon na ipinataw sa kanya na anyay testament sa kanyang paninindigang protektahan ang pambansang interes at dignidad ng mga Pilipino. Noong nakaupo pa ito sa Senado, si Tolentino ang nagsulong sa Philippine Maritime Zones Act. Naging kontrobersyal din ang pahayag niyang embedded sa bürokrasya ng bansa ang mga espiya ng China. Ibinaba na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Alert Level 2 o Restriction Phase ang security status ng Israel simula Hunyo 30 kasunod ng positibong pagbabago sa seguridad doon. Pinapayagan na ang essential travel gaya ng official visits, business delegations at pagbabalik ng mga OFW na may valid overseas employment certificate at re-entry visa. Hindi pa rin pinapayagan ang non-essential travel tulad ng pilgrimage, turismo at pagpasok ng mga bagong workers. Tiniyak ng DFA na patuloy nilang babantayan ang sitwasyon at maglalabas ng update sa alert level kung kinakailangan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.